Ang gusto ko pong pag-aralan natin ngayon, mga kaibigan, ay yung tungkol po sa ginagawa ng mga ibang relihiyon na labag po ito sa banal na kasulatan. So yan po ang pag-uusapan natin, mga kaibigan. At ang talata na gusto ko pong talakayin natin ay dito po sa libro ng Exodus, Kapitulo 20. Dito po sa verse 4 na ganito po ang sinasabi. Ito ay ipinagbabawal po ng Diyos na gawin ng mga sumusunod sa Kanya. Sabi dito, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Verse 5, huwag mong yuyukuran sila. Alin? Yung mga larawang inanyuan na maaaring gawin ng mga tao, no? Huwag mong yuyukuran sila, sabi ng Panginoon. O paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. So dito, mga kaibigan, meron pong malinaw na sinasabi ng Panginoong Diyos sa mga bansang Israel nung araw na sabi niya sa mga Israel, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan na anumang wangis na nasa langit. So mahigpit na pinagbawal ng Diyos sa mga tagasunod niya na huwag nilang tularan yung ginagawa ng mga paganismo. Ano ba kasi ang ginagawa ng mga paganismo, mga kaibigan? Ano po ba kasi ang dinidiyos ng mga paganismo, mga kapatid? Ayon po sa talata na sinabi dito po sa Awit, Kapitulo 115, dito po, umpisahan po natin sa verse 4, mga kababayan, para makita natin kung ano po yung mga sinasamba ng mga pagano na ito'y ipinagbabawal ng Panginoong Diyos. Ano? Sabi dito, yung mga pagano, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakikita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakakatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Sabi ng Diyos, ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. So, dito po, ating pong makikita na ang Diyos-Diyosan po ng mga pagano ay gawa sa ginto, pilak, bato, kahoy, o anuman, mga kaibigan. Ito ay inukit. Mayroon naman silang mga mata na inilagay pero hindi naman nakakakita. Meron naman silang tainga o may paa, may kamay, pero walang magagawa, no, mga kaibigan. Nakatayo lamang po doon. At kung may ulan, andun lang. Kung hindi lagyan ng silungan ng nagmamay-ari, wala na. Hindi na makasilong. Kasi Diyos-Diyosan kahoy lamang po yon, no, mga kaibigan. At yun po ay pinagbabawal ng Diyos na gawin. Gawin. Sino? Yung tagasunod niya. Ngayon, yung kautusan na yon, yung batas na yon, hanggang sa araw na ngayon, mga kaibigan, ay pinagbabawal din, mga kababayan. Kasi ang mga pagano, ang ginagawa po kasi nila, mga kapatid, ayon po sa libro ng Isaiah, dito nagseselos ang Diyos kasi ang ginagawa po ng mga iba, mga kababayan, yung mga gumagawa ng ganon, itinuturing nila na ang mga Diyos-Diyosan na yon ay Diyos at nagdadasal sila doon sa larawang inanyuan at hinihiling nila na kanilang iligtas.
Basahin po natin dito po sa Isaiah 44 sa versikulo 17, ganito ang sinasabi ng talata. At ang labis niyaon, yung kahoy, ano? Yung kahoy na ginagawa nilang larawang inanyuan, sabi ni Isaiah, at ang labis niyaon ay ginagawa niyang Diyos. Sa makatuwid bagay, kanyang larawang inanyuan, kanyang pinagpapatirapaan at sinasamba. Alin? Yung inanyuan na ginawang parang Diyos, no? O isang larawang inanyuan. At sinasamba at dinadalanginan at nagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. So, ganun po yung ginagawa ng mga pagano, paganismo, mga kababayan. Ano? Ganyan po yung ginagawa itong mga paganismo. Gumawa sila ng larawang inanyuan, at yun ang kanilang dinadalanginan, yun po yung kanilang hinihingan ng kaligtasan, mga kababayan. Ito ang ipinagpalit ng tao sa totoong may lalang. Ang Diyos po, mga kaibigan, ay ayaw niya po na ang mga tao ay ganun ang gawin. Sapagkat gusto ng Diyos, dapat ang sambay ng mga tao ay yung lumalang, hindi po yung nilalang. Dito po sa libro ng Roma, Kapitulo 1, sa versikulo 23, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ang mga ibon at ang mga hayop na may 4 na paa at ang mga nagsisigapang. Dahil dito, sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. So, yun po yung ginawa ng mga tao, pampalit sa lumalang sa kanila, na instead na sila ay sumamba sa lumalang, hindi, kundi sa mga nilalang o yung mga ginawa lamang po nila, no, mga kaibigan. Yan ay kasuklam-suklam po sa Diyos. Yung gumawa ka ng isang larawang inanyuan, and then pagkatapos, luluhuran mo, dadalanginan mo, hihingan mo ng payo, humingi ka ng dasal para sa kalusugan, para sa kaligtasan, ay napakasama po yun. Malaking kapusungan sa Diyos yun, mga kaibigan at mga kababayan. Kaya sana po yung mga totoong tagasunod ng Diyos, totoong anak ng Diyos, ay dapat hindi po gumawa ng ganon. Pero alam nyo po ba, mga kababayan, mayroon pong mga iglesia na ganun po ang kanilang mga ginagawa. Gumawa sila ng larawang inanyuan and then dinadalanginan. Alam nyo, ito mga kaibigan ay napakalaking tanong sa akin, yung mga ginagawa po ng mga iglesia katolika. Hindi ko ito paninira, mga kaibigan, pero tanong ko ito sa mga iglesia katolika. Ayon sa ating nabasa sa Biblia, bawal na gumawa ka ng larawang inanyuan. And then, isa pa, bawal na luhuran mo, pagpatirapaan mo, at bawal na humingi ka sa kanya ng kaligtasan. Dahil ang gumagawa ng mga ganon ay yung mga pagano. Meron pong ginawa ng mga iglesia katolika. Ito mga kaibigan, hindi po ito paninira, kundi ito ay isang katanungan. Kung pwede nyong sagutin, di sagutin nyo, mga kaibigan, wala namang problema, no? Pero ang nakalagay po dito na ginagawa po ng mga iglesia katolika, mga kaibigan, ganito po ang kanilang dasal doon sa rebulto ni Maria na tinatawag nilang Reyna ng Langit, no, mga kaibigan. Ito ang dasal po nila sa kanya. Parang magkaarngi doon po sa ginagawa ng mga paganismo.
Sabi dito, panalangin sa mahal na Birheng Maria, mapagpagaling sa may sakit. Ayon sa Iglesia Katolika, mayroon po silang ginawa na yung rebulto ni Maria na isang panalangin na si Maria daw ay magpapagaling ng may sakit. Inang pinagpala, sabi dito, kanlungan ng mga may karamdaman, bukal ka ng kalusugan at tigib ka ng awa at pag-ibig. Sa pamamagitan ng iyong mabisang pagsusumamo sa anak mong Diyos na si Jesucristo, naway matamuko ang kalusugan ng katawan at kaluluwa. So ginawa nilang tagapamagitan si Maria, no? Na para si Maria ay humingi sa Panginoong Jesucristo para yung mga tao ay gabayan. So si Maria ang dinadalanginan nila para makalapit kay Kristo. Ituloy po natin. Sa iyong makainang mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking sarili. Take note, ito ang pinakaayaw ng Diyos. Sabi dito, sa iyong makainang mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking sarili. Mga mahal na buhay, lahat na pangangailangan ng banal na inang simbahan, ang aming bansa at ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Amen. Alam nyo mga kaibigan, ito kahit sinong tao nakakaunawa naman po rito, no? Na ginawa po nilang na ang mga Iglesia Katolika, sila po ay humihingi ng dasal kay Maria na iligtas, siya daw ang kaligtasan nila at siya ang pinagkatiwalaan nila sa kanilang mga kaluluwa. Sa iyong makainang mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking sarili, mga mahal sa buhay, lahat ng pangangailangan ng banal na inang simbahan, ang aming bansa at ang aking kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Amen. So humihingi po sila kay Maria. Maliwanag mga kaibigan. Pero alam nyo na napaka sama po o hindi po mas mabuti. Alam nyo po ba mga kaibigan na bawal po sa banal na kasulatan na ang isang tao, lalong-lalo yung sumusunod sa Diyos, bawal po na ikaw ay magtiwala sa tao. Alam naman po natin, pati ang mga Iglesia Katolika, na si Maria ay tao din. Tao din. Kapag magtiwala ka sa tao, sabi ng Diyos, susumpain ka ng Diyos. Basahin po natin sa Jeremiah, sa chapter 17 sa verse 5, ganito ang sinasabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ano yon? Sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Napakalinaw po yung sabi ng Panginoong Diyos sa mga tao, sa Israel at sa mga tagasunod niya. Sabi dito, sumpain ang tao na tumitiwala sa kapwa-tao. Bawal po sa Diyos. Pero itong mga Iglesia Katolika, ito yung tanong bakit nyo ipinagkakatiwala ang iyong sarili kay Maria, kay Padre Pio, at lahat ng mga santo na ginawa po ninyo? Na yan naman po ay nabasa natin dyan po sa Isaiah chapter 44 verse 17, na yun din ang ginagawa ng mga pagano sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Yung kanilang inanyuan na rebulto, doon po sila na humihingi ng dasal na iligtas mo kami. Parang ganun din yung ating nabasa doon po sa panalangin ng mga Iglesia Katolika, no? Meron pa isang panalangin nila mga kaibigan.
Mahal na ina, aking reyna, inilalagay ko ang aking sarili sa ilalim ng iyong banal na pangangalaga at natatanging pagkupkop at sa yakap ng iyong habag ngayon at sa araw-araw at sa sandali ng aking kamatayan. Inihahabilin ko sa iyo ang aking katawan at kaluluwa. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking pag-asa at kaginhawahan ng loob. Lahanin mo o kabanal-banalang Birheng Maria na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Dahil sa pagtitiwalang ito, ako na isang makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at tinanaming lahat, huwag mong biguin ang aking kahilingan sa aking mga pangangailangan, bagkus ako'y iyong dinggin at kaawaan. Amen. Marapatin mo, o pinakamamahal na ina, na kami ay maambunan ng mga pagpapala ng lubhang kailangan ng aming katawan at kaluluwa, lalong-lalo na banggitin ang kahilingan, no? At ang katangi-tanging grasya na pumanaw na nasa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ayan. So, si Maria talaga, no, yung kanilang kanlungan, sila yung kanilang pag-asa. Hindi sila makalapit sa Diyos kung hindi nila ipapasa kay Maria. Mali po yun, mga kababayan, no? Kasi sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, malinaw po yung sabi niya dito po sa John chapter 14 sa verse 6 na ganito po ang ating mababasa. Sinabi sa kaniya ni Jesus, ano ang sabi ni Jesus? Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Wala daw makaparoroon sa Ama. Ibig sabihin, walang makapunta sa Ama kahit ano. Kahit sino. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi niya. Kailangan dumaan sila sa ating Panginoong Jesucristo.